Magandang gabi sa inyo mga kapanalig, no? At may lumabas na post ni Alvin Gitamondo regarding sa pagkatao ko. At ito ay nanggaling mismo sa mga kabataan na papasok sa CFD organizations. Yung post na to, actually, blinakan din ako ng mga mentor ko na, Sanrio, wag mo nang patulan. No? Kasi, tinitignan ako. No? So, bibigyan ko ng information kayo regarding dito sa post ni Alvin Gitamondo. Actually, may pagbabanta rin sa akin si Boy Letra, no, at naka-preserve yung screenshots niya regarding sa mga foul messages sa akin. At karapatan ko bilang isang Katoliko at Pilipino, may batas sa Pilipinas. Okay, babasahin ko po sa inyo yung inilabas ni Alvin Gitamondo na nagkiklaim na bishop delegate, hindi raw siya dapat ginaganyan. Hindi ko alam kung anong trip niya. Okay ha? Mag-uusap tayo, mga kapanalig kong Katoliko. Ang sabi niya sa akin dito, to the public, ito ay from Alvin Gitamondo, no? Bishop delegate, taray. Sikat na sikat, bongga. Okay. This person, Mr. Jess Eballar alias Sanrio Adams, is not a true Catholic faith defender and should not be watched and listened to all his live stream posts and programs because of the following reasons. So, hindi nyo raw po ako pwedeng i-follow, hindi nyo ako pwedeng panoorin, wag nyo akong paniwalaan dahil meron daw siyang mga reasons. Ano yung mga reasons na sinasabi niya dun sa post niya? CFD Malibay Chapter of Pasay City, CFD Imus Cavite, and CFD Cebu Archdiocesan Chapter has already issued his expulsion and non-membership of the CFD National Group for being part of Soc Fernandez heretical group. Si Kuya Soc daw, heretical daw yung grupo niya, of God died figuratives and non-literalists condemned by the National Office and CBCP. Ito po yung una kong sasabihin sa inyo sa una niyang kasinungalingan. Unang-una, hindi po ako member ng CFD organizations. I was there because I am an aspirant. Una yon. Ikalawa, I am not a CFD bona fide official ng organization. Never po akong pinaalis at never nagbigay sa akin ng memo ang CFD para sabihin na ako ay pinaalis ng IMUS. Ako ay sinasabihan ng IMUS na, oy, Sanrio, hindi ka member dito. Hindi. I am not a bona fide member ng CFD organization. At never nila akong pinaalis. Why? Ako ang umalis. So, fake news. Fake news yung kinakalat ni Alvin Gitamondo. At ikaw naman, Panot, lalo mo lang sinisira ang image mo. Ikaw lang yung nakilala kong matanda na walang pinagkatandaan. I never claimed that I am a member of a CFD organizations. I never said that. I said before I am a CFD because that is my authority as being a baptized Catholic. But I never said that I was under as a membership ng CFD organizations because I am not a bona fide. I am just a simple aspirant. Mali yan. No? Mali. At itong sinasabi niya na CFD Malibay Chapter of Pasay City, CFD Imus Cavite, and CFD Cebu Archdiocesan Chapter na sinasabi niyang has already issued on my expulsion and non-membership of the national group. Irereklamo ko po kayo.
Ang parents ko, galing ng Australia, ay uuwi ng Pilipinas this year at magkikita kami sa Cebu. Ako po ay magpa-file ng kaso kay Alvin Gitamondo, including sa mga CFD organizations na kanilang binanggit. Bakit ganun po ang statement ni Alvin Gitamondo na which is kilalang CFD, na ang sabi niya ang CFD Malibay chapter na which is ito ay pasok sa CFD Pasay, ang CFD Imus Cavite at ang CFD Cebu Archdiocesan mismo kay Bishop Palma. Nag-issue daw sa akin ng expulsion and non-membership of the CFD National Group. Irereklamo ko po kayo. Hindi po ako pwedeng manahimik. Karapatan ko bilang isang tao na ipagtanggol ang sarili ko dahil unang-una, I am a Catholic vlogger, I am a Catholic content creator, may pangalan ako na dapat kong protektahan. Hindi po ako pwede magpamanipula dahil lang si Alvin Gitamondo ay sikat. Kung pinalagpas ka ni Father Darwin, hindi ka makakaligtas sa akin. Nakakalungkot, mga kapanalig, dapat ang irereklamo ko mga Protestant eh. Pero ang mga Protestant, even I receive different kinds of death threats, pinalalagpas ko. Why? Because I understand them. Nasasaktan sila sa presentations ko. Pero yung gayitong pamamaratang, irereklamo kita, Alvin Gitamondo, at sisiguraduhin ko sa'yo na ipakukulong kita. Naglatag siya rito, ikalawa, consistently posts and unashamedly shows of his homosexuality in public, such as the pic uploaded here in the post. His dress is still girly and never manly disobeying. Naglatag siya ng sitas, Deuteronomy 22 verse 5 and indecent disobeying ng 1 Timothy 2 verse 9 to 11 and so on and so forth. Ikalawa, the Catholic Church never condemned the LGBTQ community. No matter what you are, no matter what looks you have, the Catholic Church embraced the LGBTQ community not because they are tolerating the homosexual acts. It is because the Catholic Church understand the attitude, the traits, and even yung nakasanayan ng isang bakla. I am a transgender, I have to wear bra. I am a transgender, I have to wear kung ano yung babagay sa akin. Huwag niya akong sasabihan na ako ay binibigyan ko ng malaking kahihiyan ang Catholic Church because I am part of the LGBTQY. Wala sana akong supporters. Wala sana akong followers. Wala sanang nanonood sa akin. Third, ang sabi rito ni Alvin Gitamondo based on his post, personally attacks my person on social media being envious and hateful and sacrilegious of my holy office being bishop, delegated and also attack Brother Boy Letra for insufficient reason since he refuses to be corrected of his false stand and notion on live discussions. Okay, let's talk about this. Si Alvin Gitamondo, siya po ang unang na personal sa akin nakapost. I am not attacking about his personal image. I am saying to him that I am not considering him as a bishop delegate or even a part of a CFD organization because Alvin Gitamondo was attacking the priest, most especially Father Darwin Gitamondo. It's my own personal opinion. Kung hindi ko siya kinikilala bilang bishop delegate ng Catholic Church. Kung hindi ko siya kinikilala as a CFD, it's my personal opinion and it's my own decision na magsalita na hindi ko siya bet. Wala siyang karapatang diktahan ako kung ano ang gusto kong sabihin dahil meron tayong tinatawag na free will.
At bukod at dito kay Boy Letra, sabi niya, ang sabi niya, and also attacks brother Boy Letra for insufficient reasons since he refuses to be corrected for his false stand and notions on live discussions. Pinaliwanag ko po yan sa inyo. Ipinaliwanag ko sa post ko na hindi ako pabor kay Boy Letra that when you are defending the Catholic Church, most especially when it comes into live debate, we have to be professional. Huwag tayong magba-blindfold. Ang sabi ng iba, Sanrio, hindi mo kasi alam ginawa ng INC sa kanila, walang modo. Yun naman pala eh. Walang modo yung ginagawa ng INC sa kanila. Bakit mo pa gagawin? Hindi ba kailangan nating hindi sila gayahin? Kung sila minumura kayo, kung sila they are personally attacked you, kung sila ino-offend kayo, maging iba tayo. Di ba sabi nga ni Father Darwin, we have to be humble. And having on a live debate, naka-blindfold ka, doon sa kausap mo, live debate yon, hindi po kasi yon professionalism for me. And it is my own opinion. Inilatag ko po yung dahilan ko ng may kaayusan at may paggalang kung bakit hindi ko siya nagustuhan. Why? May mga Protestant po, no? May mga Protestant na nag-chat sa akin na, Sanrio, what can you say about this? Boy Letra, use a blindfolded system when it comes into live debate. What is your stand? We feel offended. We felt being offended. Naramdaman nilang na-offend sila. And I talked to them with honesty, hindi ako doon pabor. Tayo ay dumedefend ng Catholic Church not to offend, but to defend. Offensive na po yun. At yun lang naman yung gusto kong iparating kay Boy Letra. But, imbes na masabihan niya ako na, Sanrio, parang mali yung understanding mo, ganito nangyari, hindi. He personally attacked me and he told me na pag nakita niya ako, sasapakin niya ako. O baka hindi ko daw kayanin yung kamao niya. That is wrong. At meron akong screenshots niyan na ipa-file ko po sa kasong isa. Magsasampa po ako ng kaso, hindi po ito pwede. At this is not a minor na hinusgahan ako. Napaka-major nito sa akin. No? Now, ang sabi niya, he uses, teka lang po. He has no training whatsoever in apologetics, no certificate, and no parish affiliated, but on his own. Okay. I have no certification under ng mga Catholic organizations, yes. So what? Wala po akong certificate, pero ini-invite ako ng Radyo Veritas. Wala po akong certificate as CFD organizations, pero nag-guest po ako sa Radyo Maria ng Cagayan de Oro na which is humahawak ng CFD Visayas. And yes, wala po akong certificate, pero may mga platform po, lalo na ngayong June 15, na mga Protestant platform, they wanted to know ano ang stand ng Catholic Church, and they respect me. Nire-respeto nila ako. Why? Hindi naman kasi ako bastos sa kanila. Yung mga professional na Protestant debaters, hindi po ako binabastos. That's a fact. I have no certificate, I have no diplomas,
I have no affiliated in different kind of churches here in the Philippines, even sa sarili kong bayan, wala. But yung mga Protestants na magagaling na debaters, they respect me. Actually, they told me na Sanrio isang karangalan na makalabang kita. Even yung umahawak ng Seventh-day Adventist na platform, he respect me. Even Kuya Camacho, Fernando Camacho, even Kuya Raymond Cada, even yung mga ibang mga born again na hindi man makapag live debate sa akin, mga written, they respect me. Why? Because I respect them. When it comes into doctrines, I only actually fight for the doctrines, not for the personal intentions. No? Okay. Ang sabi niya, I has no training whatsoever, apologetics, no certificate, no parish affiliated, but on his own, he was adopted by punto por punto, but he even denies he was supported by the group Ingrato. I am not actually a member of Punto por Punto. Punto por Punto, they have a, how can I say this? Pamantayan. Meron silang pamantayan pagdating sa pagpasok ng kaanib. If I wanted to become a punto por punto member and if I wanted to be one of the hosts of punto por punto, I can. Pwede kong gawin yan. Pero bakit hindi ko ginagawa? Kasi may pamantayan sila. I have to cut my hair. I have to act like a man. Palitan ko yung pagdadamit ko. Makita nyo ako na talagang lalaking lalaki. And I am not like that. Well, I am not actually saying na mali sila. Kailangan yun gawin kasi sikat silang platform. Na baka ako yung maging butas. Na punto por punto kayo. Kayo ay pinanonood ng mga tao tapos may bakla. Siyempre, iniiwasan din ng punto por punto yung salitang discrimination to protect yung mga katulad kong LGBTQ. Second, sinabi ko na hindi ako suportado ng punto por punto. It is because Alvin Gitamondok said na ako ay pinalalamon ni Father Darwin Gitgano. No. Hindi niya ako pinalalamon. Never niya akong pinakain. At never akong promote ni Father Darwin Gitamondok. Kaya wala siyang pinalamon sa akin. The reason why I was in punto por punto, it is because of Kuya Jando. Sa kanya ako may malaking utang na loob kung sa punto por punto lang, hindi po kay Father Darwin. Hindi kila Kuya Yesumar o kung kila Kuya Angel, kung sino man yung nandoon. Hindi. It is because kay Kuya Jando. Dahil naniwala siya sa kakayahan ko. At dahil kay Kuya Jando, nagkaroon ako ng access na magkaroon ng live debate sa punto por punto. Pero hindi ibig sabihin na ako ay dumebate sa punto por punto, I belong to punto por punto, no. Punto por punto is different into CFD organizations. They are both organizations, and these organizations, the CFD organizations, and even punto por punto organization, hindi po ako belong dyan. Kung belong man ako sa hindi actually, it's not an organization. Kung belong ako sa isang page, kay Kuya Jando yun. Before, no? So, mali ulit. Okay. Ang sabi niya, unfollow him if you are one of his followers and subscribers, and stop as soon as possible any financial support to this practicing LGBTQ. I am telling you, mga kapanalig, bukod sa mga kakilala ko ha, nanghihiba ako ng financial support sa inyo.
Kasi pag sinabi kasing sponsors for financial support, merong isang tao na nagtatanim ng pera sa'yo. Sino po sa mga Katoliko rito ang inoobliga ko na monthly, weekly, yearly, nabigyan nyo ako ng pera? This is a grave offense. Hindi ko po pinagkakakitaan ang live presentations ko. Aside from that, sa dami ng mga CFDs and even ng mga Protestant na nagpaparatang sa akin na Sanrio, masama ugali mo, Sanrio, ganito ka, hindi ko sila dinemanda. Ngayon lang. Alvin Gitamondok, ipakukulong kita. Maiintindihan ko yung post mo kung hindi mo dinamay ang apelido ng magulang ko. Bastos ka. Napakabastos mo. And you think na yung mga taong makakabasa sa sinasabi mo ay paniniwalaan ka? Talaga ba? Nawala ang Facebook account ko na may almost 20k followers, hindi ko dinaing. Though na pwede ko siyang ilaban. Pwede kong sirain yung tao. Pwede kong sabihin kung ano yung pinagmula ng pag-aaway namin, bakit na-dissolve ang Facebook account ko. But I never did it. I never do that. Why? Respect. Galit siya sa akin, and she needs to do something illegal on my Facebook account. Na-dissolve, nawala, it's okay. Hindi naman po ako nanghihinayang sa mga videos ko dun eh. Pwede kong simulan, hindi na nakawan talino ko. Nanginayang lang ako sa mga pictures ko. Sa mga memories ko nung bata pa ako, sa mga memories ko nung nagsisimula ako, nandoon kasi. Nakakapanghinayang, hindi ko na siya mare-recover kasi nanghihingi ng real name ko at ang hindi naman real name ko yung Sanrio. Nakakapanghinayang pero hindi ko siya hinabol. Bakit? Naaawa ko sa kanya. Sa sobrang desperate niya, nawasakin ako, Facebook ko na yung giniba. At pinagdasal ko naman din yon na Lord, pagpalain niya siya. At sana, itong pagsisimula ng bago kong Facebook account, magdulot ng mas maganda para sa mga tao. I am not actually promoting myself as being a popular Catholic faith defender, as being a popular catechist, as being a popular CFD, no. Being popular is very delicate. Being popular is very dangerous, let's say. Siguro sa iba, if they are popular, they receive compliments, they receive, oh my God, you're so witty. But for me, it is very dangerous for me to become a popular. Why? When people starting to recognize me, I receive lots of death threats. I have no power to go to any place para mag-preach. I have no paano ko ba sabihin? Wala akong kakayahan na magpunta sa iba't ibang lugar para ipaliwanag ang doktrina ng Catholic Church. Why? Because most of the people here in the Catholic Church in the Philippines, they recognize me as a debater. That is one of the most dangerous thing, maging sikat ka. I am blessed, I am thankful that my Facebook account for almost 20k followers, actually 100 na nga lang yun, 20,000 na sana. Pero I'm so thankful that my old Facebook account, it was vanished. Why? At least I have a peace of mind. Having a peace of mind, to sleep regularly more than 8 hours, it's good. Actually, it's best. And thank you, Lord.
for letting my Facebook account to be dissolved. Thank you, Lord. I know that is your will. Why? Because my Lord wanted to protect me. I know how harsh, I know how hard when I talk. When it comes into the doctrines of the Catholic Church, I know my attitude. I am mean, I am bully. My mouth is not that as holy as you expected. At least, every presentations na sinasabi ko is accurate for the Catholic Church. It's okay. It's okay for me to be discriminated. It's okay for me to be condemned. But being condemned on my personal life without proving that that is real, it's foul. Okay, tuloy tayo. Ang sabi ni Alvin Gitamondok, he uses the surname Adams cause he is maintaining a foreigner homo BF to sustain him and his family. Having a family name na Adams, last year, when I was actually presenting my last year, when I was presenting the doctrines of the Catholic Church under the page of Kuya Jando, there was a couple. And this couple, they don't have a son or a daughter. O Tagalogin natin, hindi sila nagkaanak. This woman, na Adams ang apelido, he started, or actually not started sinubukan niyang i-chat ako kung mababasa ko kasi during that time flooded yung messenger ko ng mga tanong and I accidentally read his message. As an older woman, 70 plus, and she told me that, Sanrio, I wanted you to be my son. Who am I? Who am I to refuse that offer? I have no mother. And I told her, yes, mommy, I can be your son. I talked to his husband, which is Kevin Adams. He told me, Sanrio, you have to put my family name, Adams. That's why Sanrio Adams. Because my parents, my adopted parents, which is nag-adapt sa akin, Adams ang apelido. It is not actually true na ako ay may foreigner na jowang pineperahan. Hindi mo alam ang pinasok mo, Alvin Gitamondok. Uuwi ng Pilipinas yung mag-asawa. Nabasa ng pamilya nila na sinasabi mo ang Adams ay bakla at pineperahan ko. Mali yun. Hindi mo alam hindi mo kilala ang magulang ko, lalo na ang nanay ko, Cebuano. And I was planning na kapag po ako ay pumunta ng Cebu, ipakukulong kita, Alvin Gitamondok. Ipakukulong kita. I am starting filing a case from you, libel case. May pangalan ako. Ako ay na-content ng iba't ibang Protestant. I receive million views. Gaganyanin mo ko. Stop condemning my family name. Ang family name ko ay mula yan sa mga magulang ko na maaayos. Ipapakulong kita. Actually, nag-e-expect nga ako ng Protestant ang maipakukulong ko. Pero hindi. Mukhang CFD pa ata. At lahat ng CFD organizations, even the nationals, magpa-file ako ng case.
Hindi ko yan pwedeng i-tolerate kasi nagsabi ka eh. Ang sabi mo, ang CFD National, CFD Malibay, CFD Chucho, naglabas ng file para sabihin hindi nila ako member. Paano nila ako magiging member? Aspirants lang ako. Irereklamo ko sila. At kailangan nila sa akin ibigay ang identity mo. Dahil kung hindi nila ibibigay sa akin ang identity mo, even your exact address, idadamay ko sila sa reklamo ko. I am a CFD2. Even that I am not an organizational CFD, I am still a CFD. Humanda ka sa akin. No? Now, ang sabi niya rito, and he is reported to use drugs and alcohol, nagsa-sideline pa rin ng prostitution, and pimping, pambubugaw, ng mga prostis o yung mga pokpok. Unang-una, hindi ako nag-drugs. My father hates drugs. Actually, my father hates tattoos. Nakapagpatato na lang ako, last year lang. Ayaw ng tatay ko ng tattoos. Kung ang tatay ko ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng Alzheimer, baka sinampal-sampal na ako nun. My father hates tattoos, even drugs. Ang tatay ko ay kawani ng gobyerno ng Makati at isa sa sumusupil ng droga sa Makati. Kaya kami magkakapatid ay na-train sa batas militar. Alam namin kung kailan kagigising. Pagpapasok ka, elementary pa lang. Alam namin kung kailan ka kakain. Pag sinabi niyang kumain, wala dapat tapon sa plato. Well-disciplined kami pagdating sa loob ng bahay kasi ang tatay ko, disiplinaryan. Hindi kami pwedeng mag-drugs. Hindi kami pwedeng maging laseng-laseng. Hindi kami pwedeng yung sinasabi mo na prosti-prosti, hindi. Once I was told to my father na pa, is it okay to you if I will be on a club at malaki yung sahod ko? Is it okay to you na magpasok ako ng pera dito? Ano sabi ng tatay ko? Subukan mo, susuntukin kita. My father refused yung mga ganyang bagay. Why? My father is a kursilista. My father is known here in Metro Manila as a compromaster. Ilalim ng kursilyo. Fiat Lux Community. Hindi niya yung pinayagan kasi masisira ang image niya bilang isang Katoliko. Kaya kami magkakapatid, we are raised and we are born na wala kaming bisyo. Okay. Ikalawa, ang sabi mo, and alcohol. No? Na-report ako as alcohol, yes. Ayan, hindi ko yan i-deny. I was being in barangay kasi nakikipagsapakan ako pag lasing ako. Totoo po. Kapag lasing ako, nagmamaoy ako, yes. As being a former GRO before, I was a lasengga, yes. Because I have to provide my personal needs. Yes. Hindi ko naman yan i-deny. At ang sabi mo dito, nagsa-sideline pa rin ng prostitution. Hindi pa pwede. Hindi ako pwedeng mag-sideline ng prostitution dito sa lugar ko. Why? Ako po ay napapaligiran ng mga taong nagtapos ng criminology, seaman, pagsusundalo. May sundalo pa nga dito actually. At yung bawat bahay dito, dahil bihira lang yung mga babae. Bihira lang po babae dito eh. Usually mga lalaki po talaga yung sa lugar namin. Kaya nga po imposible na mapasok tong lugar ko ng mga riding in tandem. Kasi yung tapat po ng bahay ko ay police station.
hindi ka pa pwedeng mangbugaw, magbenta ka ng laman. Bakit? Wala pong tao sa labas. We have no bakeries. Wala po kaming bakery dito. Ang hardware po namin, Diyos ko, Panginoon kong Jesus, sasakay ka pa ng tricycle. Yung pangangailangan na basic needs ng isang tao, nagsasara po dito 8 p.m. Sari-sari store. Wala po ditong 7-Eleven. Ang butika dito, meron pero napakalayo. How can you say na ako, bilang si Sanrio, nagsasiden ako ng prostitutions? Wala po ritong na-issue sa lugar namin na may kabit. Hindi po yan ito-tolerate ng lugar na meron ako. Bawal ang kabit dito, bawal ang magnanakaw, pwede mong iwan yung gamit mo kung saan-saan, hindi yan nanakawin ng mga tao dito kasi may batas. Though this place, they have no CCTV cameras, pero hindi po pwede na kapag iniwan ng isang bagay na nakawin mo, hindi. Matutuntun po yan ng mga taga dito. Mahigpit po ang batas sa lugar namin, lalo na when it comes into drugs at sa prostitution. Ang sabi niya dito, and pimping, pamumugaw ng mga pokpok. Hindi rin po ako pwedeng mamugaw ng pokpok dito. Bakit naman ako, unang-una po mga kapanalig, kung ako ay magbubugaw ng pokpok, hindi po ba dapat sarili ko muna? Hindi naman ako ganun kapangit eh. Wala po ba akong makukuha? Kaya ko ibenta ang sarili ko kung gugustuhin ko. Hindi naman ako damatan. O, tingnan nyo po. Damatan ba ako? Hindi. Hindi naman po ako matanda para mambugaw ng bata. Kaya po ng sarili ko. Ibubugaw ko sarili ko kung gugustuhin ko. Kaya hindi po ako pwede mambugaw ng babae. Pangalawa, wala po masyadong babae dito. Ang mga kababaihan dito ng mga anak, usually nangungupahan sa iba't ibang lugar. Sinusuportahan ng mga magulang kasi yung mga magulang dito, abroad. Bakit? Kasi nga po, malayo yung bayan, malayo yung paaralan. Kaya ang ginagawa nila, yung mga anak nila rito, inaano sa Metro Manila. Kaya pag nag-aral sa Metro Manila yung mga anak, doon pa lang po sila mangungupahan. Kaya wala pong babae rito. Ang mga babae rito, criminology, magsusundalo, and so on and so forth, mga professional, hindi ko po sila pwedeng ibugaw. Kaya ikaw, Alvin Gitamondo, punyeta kang panot ka. No? Bunot ka. Siguraduhin mo na kaya mong i-stand yung paninira mo sa akin. Alam mo kung bakit? Irereklamo kita. Pagpunta ko ng Cebu this year, pupunta ko sa Archdiocese ng Cebu, ipapakulong kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya ko. Wag mo akong sasabihan ng adik, nagshabu ako, never akong nakatikim ng drugs. I am a Catholic faith defender, I am a Catholic content creator, I am a Catholic vlogger. May pangalan ako at siguro karapatan ko yan. At ipapakita ko yung ilang views na meron ako. Tandaan mo to, Alvin Gitamondo. Yung mga CFD organizations na binanggit mo, idadamay ko. Hanggang sa ikaw mismo ang masukol sa kasinungalingan mo. So yun lang po mga kapanalig. Ako po si Sanrio. Naglabas lang po ako ng suggestion at ng nararamdaman ko regarding sa inilabas ni Alvin Gitamondo. Hindi po tama ang paninira niya sa akin. And once again,
please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Pasensya na po kayo, hindi ako ganon ka-graceful magsalita. Galit po kasi talaga ako. No? So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, mga kapanalig ko.